Oy, magandang araw mga banateros. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news, Pedro sa balat ng YouTube, Boss D. At nandito tayo pa rin ngayon sa Davao City. Tayo ay nag-bisita lang sa ating kumpare na si Sebastian Zimmerman Duterte. Pabalik na rin ng Maynila at magfo-focus na ulit kasi after ng December, January, sabi ko, since this is yung birthday month ko, mag-relax lang tayo ng konti. But tuloy-tuloyin na natin mga banateros yung ating tutuloy-tuloyin na natin yung ating bakbak sa mga issues na nangyayari ngayon sa bayan natin. Oo, matinding-matindi yung mga kakaharapin natin at matinding-matindi yung mga kinakaharap natin mga bossing. Kaya kailangan nating lumaban. Nakita nyo naman, nakaamba na yung impeachment, pero ang kagandahan dito sa impeachment na ito mga boss, nakita natin na marami ng mga mambabatas at mayroon na ring mga senador na nagsasalita na parang hindi na magpo-push through yan. Sinabi ko na rin yan sa inyo, siguro mga few months before matapos ang 2025, it's now or never. Sinabi ko na yan sa inyo na 2026 magiging madugo. I was in Japan, I believe, nung nag-content ako tungkol dyan, na magiging madugo ang January. And true enough, come February, isang taon na yung failed impeachment ng Kongreso. Actually, hindi naman nag-fail sa Kongreso yan. Nag-push rin sa Kongreso pero hinarang yan ng Supreme Court at hinarang na rin yan ng mga senador. Again hinarang ito ng mga senador noong panahon na medyo malakas pa ang oposisyon at noong mga panahon na medyo makapangyarihan pa yung mga perang ginagamit na ninakaw sa taong bayan para ipambayad sa mga vloggers, sa mga politiko para dyan sa impeachment, hindi na lumusot yan sa Senado. Isang senador na lang naman actually yung nagpo-push ngayon. Pero syempre, nandiyan pa rin naman si Risa Ontiveros at yung mga dilawan tae na wala namang mga bilang. Pero si Tito Soto na lang ang nag-iingay tungkol sa impeachment that if ever daw magkaroon ng impeachment sa Congress at mag-push through yan, aasikasuhin daw nila yan forthwith. Alam naman na natin yan. Pero meron ako nakita na na sinabi si Abante. May sinabi si Abante nitong nakaraan lang na parang hindi na daw solid ang Congress sa impeachment na yan. Why? Kasi most of them, iniisip na nila is yung 2028 elections. Although, 2026, para mag-iisang taon pa lang mula nung sila'y nanalong mga kongresista, lalo na itong mga bagong kongresista, ayaw na nilang mabahiran. Kasi alam nila na pagdating ng 2027, masyado nang malakas. Kung tatakbo si Inday Sara, masyado na siyang malakas. Hindi na siya kayang, kahit na gaano pang propaganda ang gawin nila, hindi na siya kayang pabagsakin. Kasi kung makikita mo for the past 3 years, inaano na siya, tinatrabaho na siya. Gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang mga ninakaw, kinulimbat sa mga flood control projects, ginamit yan para pabagsakin siya. Binili ang lahat ng pwedeng bilhin, magpropaganda, mga vloggers, at mga uniformado, mga ahensya ng gobyerno, media. Ginamit nila yung pera na yan para mapapagsak si Inday Sara. And look where Inday Sara is right now. I think she's at positive 40. Mga naglalaro sa ganyan, and look where Bongbong Marcos is now. Nandoon siya sa negative talaga. Negative 30 if I'm not mistaken. And kabubuhan nga nito ni Claire Castro na nakaraan na lumabas yung survey ni Bongbong Marcos. Sabi niya at least daw 52% kasi 48% daw yung hindi satisfied sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tapos, at least daw, sabi niya, 52% yung nagtitiwala sa kanya, so majority pa rin. Bobo talaga. Hindi niya binilang yung percentage noong mga undecided. Which is, kung titingnan mo, talaga all in all, with yung percentage ng undecided, 30% lang yung naniniwala sa kanila and 70% yung wala nang tiwala sa kanila. So, majority ng mga Pilipino, wala nang tiwala sa kanila with all the money that they spent para sirain ng mga Duterte, with all the money that they spent para pabanguhin sila, mang fake news para sa mga peking achievements nila, nandoon pa din sila sa negative. So, napakahirap ng kalaban talaga ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon, tinanin nyo, tahimik pa si VP Sara, pero hirap na silang pabagsakin, lalo na kaya kapag kasi Inday Sara, talagang nagdeklara na. So, according mismo kay Abante, na marami na daw na mga congressman ang parang hindi na magpa-participate o wala nang parang interest. Unang-una sa lahat, sinabi kasi din yan ni Toby Chanco na yung impeachment ni Inday Sara ay nakabase doon sa yung mga proyekto ng bawat congressman o yung allocables. Kumbaga,
yung political capital ng presidente, which is yung mga proyekto ng mga congressman, ay ginamit para pumirma sa impeachment ni VP Sara. Eh yung 2026 budget, mga bossing, ano na, naka-microscope na yung mga unprogrammed appropriations. Yung mga allocables nakatingin na, nakabantay na, may mga nakabantay na. So hindi na sila makakapag bayad ng mga proyekto doon sa mga congressman dahil unang-una sa lahat yung AKAP, AIX, MAIP, ibinawal na po na umepal yung mga politiko. So nakaabang na rin ang mga tao dyan. Every time na magkakaroon ng mga ayudahan ngayon, because hindi naman tinanggal sa 2026 yung mga ayuda eh. So nakaabang ngayon yung mga tao kung sino yung mga iepal na mga politiko dyan. Dahil kapag umepal ang politiko dyan at lumabas na umiepal pa rin sila dyan, bagamat pinagbawal na yan unang-una ng presidente at ng COMELEC, pwede na silang ma-disqualify or pwede masisira talaga yung kanilang mga political ambitions. So, mahirap na ngayon sa mga congressman na i-bribe sila, lalong-lalo na, alam naman natin na marami mga congressman before nung impeachment ni VP Sara, ang nagsabi na, katulad yan, si Frasco sa Cebu, yung walang kwentang pamilya na yan, o sinabi din niya na the reason why pumirma siya, dahil ayaw niyang mamatay yung probinsya niya, kailangan ng probinsya niya ng mga proyekto. And according also to Toby Chanco, yung mga proyekto talaga ng mga congressman, yun ang ginamit sa kanila na parang hinostage yung kanilang mga proyekto na kung hindi sila pipirma, wala silang budget. Pero pag pumirma sila, yung kanilang mga requests or yung kanilang mga insertions, mga proyekto, popondohan ng DPWH. Kaya ngayon mahirap na para sa mga congressman. And I believe na maraming mga congressman ngayon, nakikita nila yung trend, nakikita nila si Inday Sara na palakas ng palakas. Marami ng mga congressman ngayon ang medyo iiwas na sa gulo. Lalong-lalo na maraming mga lumang congressman ang wala na at marami na rin mga new breed of congressmen yung nandirito na katulad ni Leandro Leviste na gustong ayusin yung sistema ng corruption or yung sistema ng pagbabudget sa Pilipinas na wala ng pera na nakukuha dapat yung mga legislators. So, yan ang maganda. And because of that, i-play natin itong bakit natin nasasabi na yung impeachment ni VP Sara ay alagang politika. Ito pakinggan natin. Yung huling interview ito ni Toby Chanco diyan sa Bilyonaryo. Ni-scrutinize yung kanyang information. Kasi sinasabi ni Ping Lacson na ito daw si Romualdez wala daw kinalaman or sa flood control at wala daw ebidensya na nagli-link sa kanya o sa flood control. Pero kung makikita mo na dito sa Congress, yung si Martin Romualdez talaga ang nagko-control ng budget. Di mo talaga pwedeng sabihin na si Romualdez, si Marcos at saka si Sandro Marcos walang kinalaman dyan sa flood control issue. Samantalang si Romualdez ang ama ng Kongreso at ang Kongreso ang gumagawa, nag-allocate ng mga budget bawat departamento. So, dito sa ipapakita nating video ni Toby Chanco, sinasabi niya kung paano nabuo yung impeachment ni VP Sara and kung yun ang basis ng impeachment ngayon. Kung parehas din ng articles of impeachment, idadagdag lang nila yung walang kakwenta-kwentang istorya ni Madriaga, hindi na siya magfa-fly. Bakit? Unang-una sa lahat, yung Supreme Court ay hindi pa nagro-rule doon sa mga appeal ng oposisyon patungkol doon sa actually hindi sila oposisyon sila pala yung majority. Yung appeal ng majority tungkol doon sa pagsasabi ng Supreme Court na illegal yung impeachment ni VP Sara at hindi dapat itakel ng impeachment court, which is yung Senate. So ito, pakinggan natin itong interview ni Toby Chanco. Ang sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Ayan speaking of FLR, si First Lady, hindi yan First Lady, yung FLR for later release. Yan yung sinasabi ni Amy Marcos. At yan din yung sinisilip ni Ping Lacson. Diyan sila nag-away, kaya nagkaroon ng mga bakla-bakla na salitaan. Dahil sinabi ni Ping Lacson, mapanira talaga to si Ping Lacson, kupal talaga Alam mo talagang may amo Alam mo talagang aso Tumanda na si Ping Lacson sa politika, pero ngayon pa naging aso, At ang nakakatawa, yung aso or yung amo niya na ginagawa siyang aso, dating nagtatawag siya ng hair follicle test nung eleksyon. Pero ngayon, bata na siya nun. Alam mo yun, walang delikadesa talaga yan si Ping Lacson So yung for later release, mga bossing, yan? Yan yung mga insertion mo. Insertion mo or mga request mo na sasabihin sa'yo na okay, sa kanilang pondohan yan kapag nagkaroon tayo ng extra na budget.
So ito si Lacson, sinasabi kay Amy na marami yung FLR. Pero hindi naman sinasabi ni Lacson na yung FLR, hindi ibig sabihin nun, kaya nga for later release, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay kurakot or yung insertion mo napondohan. Kasi sana pinasok na ni Lacson yung FLR ni Amy Marcos. Sana pinasok na rin niya sa usapan whether yung FLR ni Amy Marcos at saka nila Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, yung mga FLRs nila na-release ba? Kasi kung kahit napakarami mong insertions, kung hindi naman yan pinondohan ng DPWH, hindi naman yan nireleasan ng budget ng disbursing agency. For example, yung FLR mo is about education. Diba, mga classrooms. Hindi nag-release ang DPWH, DPWH ang may ng classroom, yung may responsibility. Let's say for example sa Department of Education, any project na meron ka na link sa Department of Education, Department of Education ang mag-allocate ng budget doon kung may extra ang DBM, national budget na ilalagay doon para diyan sa mga insertions. So depende whether yung insertions ay na-award or hindi. So yun yung mali ni Lacson eh. Sana sinabi niya na may FLR or for later release or insertion si Amy Marcos, pero naibigay ba? Napondohan ba yung mga insertions niya? Kaya nga sinasabi ni Leviste na yung Cabral files, hindi naman kasi ibig sabihin na nandiyan yung pangalan mo na may insertion ka. Hindi naman ibig sabihin na masama ka na na corrupt ka na Ibig sabihin lang yan, nandiyan ka now, i-defend mo yung sarili mo. Kung yung insertion mo pinondohan ng DPWH, ang question dito is nag-push through ba yung project? Gumagana ba yung proyekto? Hindi ba siya ghost? Yun lang naman yun eh. So dito sa kaso ni Amy Marcos, sana sinabi ni Ping Lacson kung yung mga for later release ni Amy Marcos ay na-release o hindi. Because kung sinabi mo lang na si Amy Marcos may for later release, pero hanggang doon ka na lang, naglalagay ka lang ng agam-agam, doubt sa isip ng tao na pinalalabas mo na si Amy Marcos kurakot. Kasi ito nga yung pinakamalaking question. Ito pwede nga natin ihambing dito si Risa Ontiveros Ang requested project ni Risa Ontiveros for 2025, isa lang. Isa. Pero pag tiningnan mo yung insertion niya, napakarami. Ang legal is yung requested budget. Kasi yung requested budget, mga boss, pinagdidebatehan niya ng Senado at ng Kongreso. Legal yan. So kung meron kang 10 request, ibig sabihin, 10 yung proyekto mo na mapapakinabangan ng tao versus isa ni Risa Ontiveros. Isang proyekto lang. So ang ni-request niya, pero bakit napakarami mong insertions? Kung talagang importante yung iyong proyekto, sana nilagay mo na siya sa NEP, di ba? Ngayon si Amy, isa siya sa mga pinakamaraming request. Ang tanong kung yung kanya bang mga request na-grant. Ngayon, meron din siyang mga insertions aside from yung kanyang request, and mas marami yung insertions o yung request kaysa sa insertions. Yung insertions niya tagged as FLR for later release. So ang tanong, nireleasan ba yun o hindi? Kasi kung hindi siya nireleasan, hindi natin dapat ginagawa ng issue yan, Ping Lacson, di ba? Kaya dyan ngayon nagkaroon ng issue na patungkol sa bading and all na tinatawag na bakla si Lacson. Ituloy natin tong kay Toby Chanco. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil na ipangako namin sa mga congressman. Correct. And which So dito, inaamin ni Toby Chanco na yung mga congressman ay pinangakuan, binentahan ng allocations. Gets ninyo? Sino ang magbebenta ng allocations? Si Martin Romualdez. Kasi lumalabas na parang yung pera ng gobyerno na kay Martin Romualdez at siya ang nagsasabi kung sino ang re-releasan. Si DPWH ngayon, sumusunod lang kay Martin Romualdez kung sino din yung re-releasan kasi nga ang disbursing agency is DPWH. So ako si DPWH, sa akin nilalagay yung pera, pero pera ni Martin Romualdez yun. Kasi halimbawa ito si Toby Chanco, meron siyang isang proyekto na halagang 1 bilyon. At sinabi ni Romualdez sa DPWH, wag niyong pondohan yan, kalaban ko yan. Hindi mapopondohan yung mga request or yung mga insertions na itong si Toby Chanco. Pero halimbawa si Toby Chanco, meron siyang isang proyekto na hinihiling. Hindi siya pipirma kay Inday Sara. Ngayon, kakausapin siya. Sir, ibibigay ko sa iyo yung proyekto na yan, popondohan ng DPWH yan, pero pipirma ka sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi ka pipirma sa impeachment ni VP Sara, huwag ka nang umasa na matutuloy ang proyekto mo na yan. Sira ka sa constituency mo.
sa mga botante mo. Tama? O, so ikaw ngayon, dahil importante rin sa'yo yung pinangako mo sa mga botante mo at importante rin sa'yo yung boto ng mga botante mo dahil kung hindi mo magawa yung proyekto, baka hindi ka na nila iboto at baka masingitan ka, iba na yung maging congressman sa susunod, pipirma ka na lang ngayon. Doon pa lang re-releasean yung project mo or doon ngayon, siyempre pumirma ka na. No? Ito yung sinasabi ni Toby Chanko pumirma ka na. O, nasaan na ngayon yung project ko? Pumirma ako Yan ang bayad mo sa akin yung proyekto Asan na ngayon? Ayan na ngayon yung kasi meron ding president's budget. Sa president's budget, doon ngayon kukunin nito ni Romualdez yung ipangbibigay diyan sa proyekto. Ano lang to hypothetical lang to, halimbawa ng isang congressman. Yan yung tinatawag na political capital. Yan yung sinasabi ngayon dito ni Toby Chanko. Really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si JJ Suarez, tsaka si Dong Gonzales, March 25, ang unang sabi nila sa akin, please convince the president na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit? Sabi niya una, may namuhunan na dyan. Nung sinagot ko sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng presidente? Yeah. Sabi niya, paano yan na pangako namin yan sa mga pumirma doon sa impeachment? No. Sabi ko nga sa inyo dapat nga sa totoo lang. Dito pa lang dapat nakukulong na si Martin Romualdez. Ito mga involved na mga pangalan na to na sinasabi nito ni Toby Chanko, dapat nga na yan dinidisqualify na yan. Dapat nga fina-file na ng ethics complaint yan di ba? Dapat nga yung pamunuan ng Congress iniimbestigahan na tong sinasabi na ito ni Toby Chanko Kasi tingnan mo si Kiko Barsaga, may ethics complaint. Dahil lang post lang ng post sa social media. Si Leviste ngayon, tinitira nila yung dati niyang kumpanya na nagbenta umano ng prangkisa ng solar sa yung kanyang kumpanya. And isa rin yan sa pwedeng gamitin sa kanya para masampahan siya ng ethics complaint. Hindi pa ba unethical itong ginagawa nila? Na yung political capital ng presidente, ipinapangako na nila sa mga kasamahan nilang congressman na para bang yung presidente natin sobrang bobo. Sabagay, bobo naman talaga. Sobrang bobo, si Martin Romualdez na yung nagmamanage ng political capital ng presidente. Di ba? So dito pa lang alam mo na itong impeachment ni Inday Sara is highly political. Ginamitan ng pera noong 2025, yung mga insertions, yung mga allocables, yung mga ayuda na ginawa ng Speaker of the House noon na parang pork barrel niya at pinangbabribe niya sa mga congressman para pumirma sa lahat ng mga gusto niyang ipanukala, dapat dito pa lang tapos na yan Wala na talaga yan So sino pang congressman ngayon ang kanilang mabobola samantalang nabola nila yung mga congressman noon according to Toby Chanko because naka-hostage yung mga projects nila ngayon, wala na yung tinanggal na yung mga insertions. Nakadepende na talaga sa DPWH yung mga proyekto ng bawat congressman at ng bawat proponents. Ayan na ngayon. So, malabong-malabo na yung impeachment talaga ni VP Sara dito. At kung mag-push through man yan, sigurado tayo may magic na naman nangyari dyan. Siyempre, may natitira pang pera from yung kanilang mga ninakaw. Ang lami nun, trilyon-trilyon yun yan yung ipambabayad nila. Baka hindi na proyekto, pera na mismo under the table yung ibabayad nila. Bantayan ninyo yung mga pipirma sa impeachment ni VP Sara, 100% binayaran yan pa ilalim at pera nyo yung ginamit dyan. Sigurado tayo dyan. Release yung FLR. Again, So kasi it doesn't make sense, Sek Nani, pareho naman tayong galing sa Congress. Yes. Alam natin yung Sayang kalendaryo. dito ng pang-abot Alam natin Masaya sana. Alam natin yung kalendaryo, di ba? Yes. Ikaw mag-explain sa akin, anong logic na magpapapirma ka ng impeachment ng Feb 5, alam mo June 2 pang resumption. Anong logic? Well, actually, look, I'll put it in this context. Okay. Unang-una, sabi ni Pangulong Marcos, there will be no impeachment. Okay. Di ba sinabi niya initially? Oo. Then nag-impeachment. Oo. Di ba? Tapos there were several impeachment cases that were filed. Oo. At itong huli, ito yung pinaka-controversial. Yung pinapirmahan. Yung hinabol. Kasi 215 congressmen ata, diretso sa plenary. Yes. Hindi na duman sa committee. Yes. And in doing so, ang kwento sa media, which I'm glad you're now confirming. Actually, mga bossing, dito sa interview na to, sinabi ni Toby Chanko na si Bongbong Marcos daw, kinausap si Zaldico. He was there, doon sa meeting na yun. Sinabi ni Bongbong Marcos kay Romualdez at kay Zaldico, ilang mansion ba sa Valle Verde at sa Forest Park ang kailangan nyo? Ilang eroplano ba ang kailangan nyo? Ilang caviar ba ang kailangan nyong kainin? Okay, so pinagalitan niya. So it means, admission yun. Sinasabi ngayon nito ni Toby Chanko na alam ni Bongbong Marcos yun. Na itong dalawang to, si Zaldico at saka si Romualdez,
meron talagang hocus-pocus na ginagawa dahil yung political capital nga ng presidente ibinibenta nila at the same time, yung mga proyekto ng gobyerno, puro ghosts. So alam ni Bongbong Marcos yun. Bakit nung tinanong siya ng media kung masasampahan ba or madadamay ba si Martin Romualdez, bakit ang sagot niya hindi? Eh kung ikaw, pinagalitan mo yung pinsan mo sa pangdarambong nilang dalawa ni Zaldico, according to Toby Chanko, si Toby Chanko, kanang kamay ni Bongbong yan. So maniniwala tayo kay Toby Chanko because first hand experience yan, ika nga. Personal knowledge yan. Nandoon siya mismo. Sinisigawan daw yung dalawa kung bakit ang dami-dami nyo, ba't kinukuha niyo yung pera ng taong bayan. Eh bakit sa tuwing tatanungin mo si Bongbong Marcos, hindi niya sinasabing may connection yung pinsan niya. Eh sabi nung kanang kamay niya, pinagalitan niya. Kung pinagalitan mo, alam mo na nagnanakaw yung pinsan mo. So ibig sabihin, pinagtatakpan mo. Pag pinagtakpan mo yung pinsan mo, kahit na wala kang kinalaman, sabihin na natin wala kang kinalaman, kasabwat ka na din. Maaring hindi ikaw yung kumuha ng pinakamalaking pera, pero the fact na alam mo na ninakaw nito yung pera, tapos pinagtanggol mo siya, look out ka. You're equally as liable as Martin Romualdez and Zaldico. So dito sa interview na to ni Toby Chanko, na-expose talaga si Bongbong Marcos na pinagtatakpan niya yung pinsan niya, yung anak niya, at itong si Zaldico lang yung kanilang ginagawang panggatong kasi di man nila kamag-anak eh. So ang legacy talaga ng mga Marcos is iligtas lang yung mga sarili nila at ipagkanuno yung mga hindi nila kaano-ano. Sa ngalan ng corruption, si Inday Sara na nakatulong sa kanila bilang vice-presidente niya, pinanggatong nila. Si Pangulong Duterte na nagpalibing sa tatay nila dahil di nila kamag-anak, pinanggatong nila. Si Zaldico na ginagamit nila para mag-allocate ng mga budget para sa mga kita nila at komisyon nila. Anong ginawa nila? Pinanggatong nila. At lahat, kahit Pilipino, kahit tayo, hanggat hindi tayo kamag-anak ng mga demonyo na yan, ipanggagatong tayo ng mga yan, mailigtas lang yung sarili nila at makuha lang nila yung pera ng taong bayan. Ganun ang style ng mga yan. Kaya ito, pakinggan pa ninyo itong isang ano na to. Itong isang balitang ito. Nagtatanong nga si Corina Sanchez eh. At talagang litong-lito na rin sila tungkol sa posisyon talaga ng gobyerno at ni Pangulong Marcos sa kasalanan ni Zaldico at saka ni Romualdez. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Na sinama niya si Congressman Toby Chanko sa meeting. Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? But maybe the way Congressman Chanko thinks is that he has to be that transparent, right? Kwento mo muna ano sinabi ba? Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. At tinatanong, ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Ilang aeroplano? Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Hindi na kinuwento kung anong sagot. Pero the fact na sinabi niya na pinagalitan ni Bongbong Marcos si Martin at saka si Zaldico, ibig sabihin, nalaman sa kwento ni ni Toby Chanko, nalaman ni Bongbong Marcos na nagnanakaw yung dalawa. Now, anong ginawa ni Bongbong Marcos para itong dalawang ito na magnanakaw maparusahan? Sinakripisyo lang niya si Zaldico. Yung kanyang pinsan, inililigtas niya. Kasi dapat ang tinatanong natin dito is, Bongbong Marcos, totoo ba yung sinasabi ni Toby Chanko na kanang kamay mo na pinagalitan mo si Romualdez at saka si Zaldico? Hindi pa natin natatanong yun, hindi nasasagot at hindi sinasagot pa ng Malacanang yan. Dapat yun ang tinatanong ng mga media sa Malacanang eh. Medyo bitin. Habitin. Tanungin natin si Attorney Edwin. Oo nga. Ano sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the President is holding his own cousin accountable for whatever he probably did or did not do? At saka nangyari itong usapan na to, nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. Di ba? The President is holding his cousin accountable during that conversation. Bakit? Wala na dun sa conversation na yun. Inililigtas niya na yung pinsan niya. Yun yung malaking question mark. Kung totoo yung sinasabi ni Toby Chanko that the President, nagalit siya kay Martin at tinanong ilang bahay, ilang kotse, ilang caviar, ilang eroplano bang kailangan nyo? Sabihin, nalaman niya. Sa usapan na yun, nalaman niya na may ginawang kabulastugan yung dalawa. Bakit nililigtas niya si Martin Romualdez? Bakit si Zaldico lang yung idinidiin niya at hindi si Martin Romualdez kasama?
dalawa sila na sinisermonan ng mga araw na yon. So ang tanong, nangyari ba talaga yung meeting na yan? At totoo nga ba na nagalit siya kay Martin Romualdez? Kasi kung hindi, ilalaglag niya ito si Toby Chanco. Di ba? O, yun ang dapat na itinatanong ng media. Pero alam niyo, sa dami kasi ng katarantaduang ginawa nito ni Bongbong talaga sa Pilipinas, hindi na rin alam ng media natin kung saang issue magfo-focus eh. Nakakalimutan na din yung mga totoong issues natin. Marami kasi ang nag-iisip, nagtatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the President also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Congressman Toby. Pwera na lang kung sarsuela din yun. Kasi pwede ring acting yun, ha? Pero Para palagay mai-share mo ni- hindi? Para may share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para may share ni Kong Toby sa atin. Ano? Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Ay, fake. sarsuela ba yun, fake, or totoo. Sarsuela or fake, yung yung sinabi ni Bongbong Marcos na yun, isa lang yung ibig sabihin nun. Na nalaman niya na si Martin Romualdez at saka si Zaldico may ginawang katarantaduhan sa Pilipinas. Regardless kung aminin niya o hindi na may kasalanan siya, o may kinalaman siya. Let's say for example nga, wala na siyang kinalaman. Nalaman niya na mayroong ginawa yung dalawa. Pinagalitan niya, sinermonan niya. O, bakit ang iniimbestigahan? Wala. Si Diskaya. Ba't ang iniimbestigahan? Yung mga senador na binigkas noong mga DPWH secretaries and USEC and DPWH district engineers. Bakit yun? Bakit hindi si Zaldico or bakit hindi si Romualdez? 'Di ba? O sabihin na natin, sarsuela yun. Kunyari wala siyang kinalaman kaya pinagagalitan niya yung dalawa. Same goes. Bakit hindi pinagagalitan itong hindi kinakasuhan ito si Martin Romualdez? At according to Ping Lacson, wala daw ebidensya na makapagtuturo na may kinalaman si Martin Romualdez sa sa anomalya na ito. Hindi ba? So doon pa lang ang hirap na eh. Napakahirap nang intindihin nung nung gusto nila mangyari. Pero, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayan. Pasensya na po kayo. Lahat lang ng mga posible, pinag-uusapan At yung namin. iba talagang sasabihin, di ba? Yes, Oo. So, yeah. But if he really does hold his... Alam mo, Corina, hindi madumi ang isip ninyo. Wala na talagang tiwala ang taong bayan. Kasi imagine mo, negative 30 ang trust rating ni Bongbong Marcos. Negative din ang trust rating ng Congress. So, kung ikaw ay nagiging critical ngayon, nag-iisip ng mga ganyang bagay, it's because magnanakaw kasi sila at nakikita natin na magnanakaw sila at nakikita natin na niloloko nila tayo. Wala tayong tiwala na sa kanila. That's it. accountable, then that's plus points for him. Pero, ako naman dahil sa sinabi ni Congressman Toby doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay. Ay, pwede. Yes, dito mo malalaman na talagang si Bongbong Marcos, kaya natin pinili ito, is kung impeachable yung 125 million or grounds for impeachment yung 125 million and 500 million na OVP budget, grounds for impeachment din itong ginagawang pagtatakip ni Marcos Jr. sa pinsan niya. Kasi sabi ni Toby Chanco, pinagalitan niya yung dalawa, therefore alam niya na may kinalaman yung dalawa. Ito ang problema. Speaker of the House si Martin. Alam niya na may ginawang kabulastugan yung dalawa. Pinasa yung budget ng 2025. Pinayagan pa rin niyang mangyari yun. Bagamat alam niya na may ginagawa yung dalawa. Pinirmahan pa rin niya yung GAA. O di ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pinalusot pa rin niya yung ginawang katarantaduhan ng dalawang alipores niya. So, dapat ba siyang ma-impeach? Para sa akin, dapat talaga may mag-file ng impeachment. Tsaka hindi lang yun, marami pang bagay. Sabi ko nga the fact na sinabi mo sa iyong speech sa harap ng mga abogado sa Integrated Bar of the Philippines, sinabi mo na you reviewed it, you analyzed it, you vetoed some of it. It means, inano mo yun, inaral mo yun. Pinirmahan mo yun dahil alam mo na okay yun. Bakit puro pagnanakaw yun nangyari dun sa budget na yun? So, negligence yan. Neglect of duty yan. Ibig sabihin, hindi mo talaga ni-review yan. At grounds for impeachment yan, betrayal of public trust yan. Gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas, complicit eh. Si Pangulo, dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya, pero natuloy pa rin yung budget. We're talking about the 2025 budget, hindi itong budget na ito. Sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Complicit si Bongbong Marcos.
Alam mo na may ginawa si Zaldico at saka si Romualdez. Alam mo na ipinangako na nila yung political capital mo sa mga congressman. Pinirmahan mo pa rin yung budget. Itinuloy mo pa rin yung budget. Bakit mo ginawa yun? Oh, it means kasabwat ka, kasapakat ka. Therefore, kung meron dapat ma-impeach between the two, Inday Sara or Bongbong Marcos, it should be Bongbong Marcos. Why? Ang dami namatay sa flood control projects. Ang daming pera ang nakikita mong ibinabalik ng mga DPWH, USEC, and yung mga district engineers. So sobrang corrupt ng administrasyon mo. At magfo-fall yan sa leadership mo. Ikaw ang leader. Kung pinananagot natin si Pangulong Duterte sa madugong war on drugs ng administrasyon niya, dapat panagutin din natin si Bongbong Marcos sa madugo at maanumalyang korupsyon sa administrasyon niya. Di ba? Yan ang sinasabi natin. So, kailangan talaga itong darating na February, abangan natin yung impeachment ni VP Sara. Kasi sigurado ako na ipupush nila yan. Pero huwag tayong papayag na si VP Sara lang yung mapafile ng impeachment. Kasi sa pagkakaalam ko, nag-file ng impeachment ang Duterte Youth Party List sa kanya. Hindi inasikaso yun forthwith ng Congress. Tingnan natin kung somebody files an impeachment case against Bongbong Marcos kung asikasuhin din niya ng Congress. Kasi kung merong parehas na impeachment yung dalawang leader natin, Vice and President, tapos yung sa Vice President lang yung umandar, yung sa Presidente hindi, wala. Talagang niloloko na nila yung taong bayan. Though alam naman natin na niloloko talaga nila yung taong bayan. Pero talagang mga loko-loko na sila. Ngayon, tingnan naman natin itong isang, Diyos ko naman, ito si Auntie Claire. Oo, si Auntie Claire, itong isang ipapakita ko sa inyong video. Ngayon, actually, Ayan, si Auntie Claire, mga bossing, nag-file siya ng, hindi naman daw ito demanda. Okay. Nagsumbong siya sa NBI dahil yung isang page daw, yung page ni Ahmed Paglinawan tsaka ni Trixie Cruz Angeles, yung Luminous page, naglagay na sa lahat ng katarantaduang ginagawa mo, pag baba mo sa posisyon or pag wala na kayo sa posisyon, atay mo lang ang walang latay or appendix mo lang ang walang latay. Ikaw, pag sinabihan ka ng ganun, ano ka ba? Masasaktan ka ba? Lalong-lalo na, alam mo naman na puro katarantaduhan at puro kagaguhan talaga yung ginagawa mo at alam mo naman na lahat ng tao sa buong Pilipinas wala nang tiwala sa inyo at galit na galit sa inyo. So, kasi katulad tayo, nagvo-vlog tayo, sandamukan lang mga kaso natin at ang daming mga nagdi-death sa atin, nagsasampa pa tayo ng kaso. Nagbo-blatter ba tayo? Hindi. Risk of doing business yan, ika nga. Ikaw, dapat naiintindihan mo na sa rami ng kasinungalingan na pinagsasasabi mo, talagang ang ibig nilang sabihin doon sa atay mo lang ang walang latay, pagbaba mo dyan sa posisyon at wala ka na sa kapangyarihan, maliligo ka talaga, unang-una sa lahat, kahihiyan. Maliligo ka ng mga kaso na din doon sa mga binitaon mong mga salita at paninira mo sa mga nasa gobyerno at mga nasa kalaban ninyo. So yun yung sinasabing appendix mo lang ang walang latay, Diyos ko naman, at saka napaka-arte mo naman. Ang yabang-yabang mo, tawagin mo si Inday Sara na kamukha ni Chucky. Tinatawag mo si mga Duterte na magnanakaw na ganito, na ganyan. Tinatawag mo lahat ng mga bumabati ko sa inyo ng kung ano-anong pangalan. Tapos ikaw sinabihan ka lang ng ganyan, iyaking ka. Abogado ka pang naturingan, Diyos ko naman. Tapos magsusumbong ka. Ikaw talaga pa main character ka, hindi ka naman importante. Hindi ka naman hinalal ng taong bayan pero masyado kang pasikat. Pumunta siya sa NBI para magsumbong, mag-blatter. Magpa-blatter ka lang pala. Bakit hindi ka na lang sa police nag-blatter, bakit sa NBI pa? Tapos ang sinasabi niya, hindi naman daw siya nagdidemanda. If something happens to her, at least may iimbestigahan daw yung mga polis. Anong iimbestigahan ng mga polis? Kalina Trixie, kalina Ahmed, na sinabihan kanila na mata mo lang ang walang latay. Lahat ng tao sa Pilipinas gusto ka sampal-sampalin, sa totoo lang. So, hindi death threat yun pag sinabing mata mo lang ang walang latay. Hindi death threat yun. Ibig lang, ano lang yun. Figure of speech lang yun. Sinasabi lang nila sa'yo na pag wala ka na sa posisyon, balik ka na sa dating buhay mo, isa ka na lang ulit patay gutom na vlogger na walang follower. Pakinggan natin to. pinaparecord ko lang po, pinireport ko lang po, yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinagagawa mo. Appendix at coccyx mo lang yung walang latay. Resulta ng mga pinaggagawa mo. Death threat na yan? Sinabi ba nila na papatayin ka nila? Sinabi ba nila na babariling ka nila?
Sinabi ba nila sasaksakin ka nila? Sinabi ba nila nasasagasaan ka nila? Wala naman sila sinabing ganun. Di ba? Parang halimbawa, sa sobrang gigil ko sa'yo, mata mo lang ang walang latay. Pwedeng gigil saan? Pwedeng gigil dahil crush na crush ka. Pwedeng gigil dahil inis na inis sa'yo. Pero, Diyos ko naman, napaka-arte mo naman. Pumasok ka sa ganyang linya, tapos ayaw mo na binabatikos ka, ang baho-baho ng bibig mo, ang sama-sama ng mga pinagsasabi mo sa mga kalaban ninyo, tapos kapag ka ikaw na, banta na sa buhay yan, hindi po ganyan ang banta sa buhay, Claire Castro, abogado ka pa naman. Ang banta sa buhay, pag sinabing papatayin ka, aabangan kita, sasaksakin kita sa lalamunan, tutusukin ko yung mata mo. Ganon, yung mga yan yung mga death threat, ha? Hindi death threat, yung mata mo lang ang walang latay, tumbong mo lang ang walang pasa. Hindi death threat yun, ma'am. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Grave threats. Pwedeng grave threats, pero hindi death threat. Hindi death threat yan. Oo, maniwala ka. Tsaka, sinong dinidemanda mo? 2 tao, Ahmed Paglinawan at tsaka si Trixie Cruz Angeles, pare sa mga abogado yan, pinagtatawanan ka niyan ngayon. Kaya nga hindi mo yan isinampa as demanda as reklamo because you know for a fact, hindi magpa-fly yan. Nagpapasikat ka lang. Gusto mo lang na center of attraction ka dahil alam mo malapit nang mawala eh. O baka sakali, kunin ka ng mga dilawan, patakboyin ka ng senador balang araw, may magpondo sa'yo, yan ang ginagawa mo siguro. Pero itong ginagawa mo na to, walang mangyayari rito kasi sabi ko nga kung talagang sa tingin mo, death threat yung ginawa noong page na yun sa'yo, o edi sana nagsampa ka na ng demanda sa RTC. Para doon na kayo maglaban-laban, for optics lang to. Nag-file ka ng blatter sa NBI para bantayan ka. O tapos anong sasabihin ng NBI na naman dito? Na itong page na to, kailangan i-take down. O, edi curtailment of freedom of expression na naman yan. Kayo talaga, alam na namin yung mga ganyang style nyo, hindi na makakalusot yan. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko Huwag mo nang isipin, wala ka namang isip, wala ka namang utak, huwag ka na mag-isip. Kung ako sa'yo, ituloy mo na yan. Isampa mo na yung kaso sa korte. Huwag na sa NBI, tatanga-tanga ka. O, kasi ang NBI, maghahanap pa yan ng ebidensya sa mga pinagsasabi mo. And the only evidence lang naman na meron ka is yung post nila tungkol dyan. That's it. O, dapat nagsampa ka na lang sa DOJ o kaya sa RTC. Para talaga hindi yung lang ako, magbablatter lang ako, blatter lang pala Kung blatter lang, sana sa barangay mo na lang dinala. Putang na, may media ka pang kasamang kapal ng mukha mo. Ginamit mo pa yung resources ng bayang Pilipinas para sa pagpapaganda mo. kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am? Feeling mo naman, importante ka. Walang mangyayari sa'yo. Gago, pag wala na si Bongbong sa serbisyo at bumaba ka na rin, wala ka ng kwentang tao, hindi ka napapansinin. Putang ina mo, kahit mamasyal ka sa mall, walang magpapapicture sa'yo, tanga-tanga. Feeling mo naman, sobrang sikat mo. After seeing yung post ko. At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero Gago. Ano death threat nga doon? Kailan pa naging death threat yung tumbong mo lang ang walang latay? Latay nga eh. Oh, kailan nakakamatay ba yung latay? Hindi nakakamatay yun. Diyos ko, hindi death threat yun. Maaring pwede siyang mag-fall sa threat. Hindi nga rin siya grave threat eh. O, pwede siyang mag-fall sa threat eh, pero hindi grave threat. At lalong-lalong hindi death threat. Tanginan tong abogado na to, bobo, tanginan to, sa pag-graduate to. Kahit sa recto, sa university ng recto, baka hindi pumasa tong kabubuhan nitong tao na to eh. sabihin na appendix mo lang ang walang latay, ibang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? At sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay. Hindi sabihin mo rin sa kanya, ano mo lang, kilikili mo lang ang walang latay. Gumanti ka, vlogger ka man din. O di ba? Panay nga ang vlog mo, nagva-vlog ka na tapos nag-press con ka pa eh. Doble nga yung platform mo eh. Ayaw mo pa nun, kampi mo pa yung media. O ganyan lang talaga. Ang dami nga sa amin eh, pinagmumura nga kami ng mga vloggers ninyo eh. Yung di umanong binabayaran ninyo, di ba? Sabi nila 15 million daw yung nawala sa opisina ninyo na pinambabayad daw ninyo sa mga vlogger ninyo. Yung mga vlogger nyo nga kung ano-ano pang pinagsasasabi. Si Inday Sara gustong patayin. Si Robin Padilla gustong patayin. Si Pangulong Duterte gusto na nilang mamatay sa ICC sa Hague. Tapos ikaw nasabihan ko lang ng matris mo lang walang latay, death threat na 'yon.
Tangina, sobrang ano mo naman, sobrang snowflakes mo naman, sobrang arte mo naman, Yusek Castro, ikaw nga tong napakaraming inaabuso ng mga Duterte supporters at mga Duterte, araw-araw na ginawa ng press con mo, wala na magre-reklamo sa'yo dahil di ka importante, tapos feeling mo importante ka ngayon. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging violento. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Oh, di ba? Yan, ano? Ang hilig-hilig mong gumanyan. Ang hilig mo yung mga idolo nyo. Ang hilig-hilig mong bumana, tapos pag ikaw yung babanatan, iyaking ka. Putang ina, wala kang karapatang mangurat kung mabilis kang maurat. Sa panahon ngayon, okay, sa panahon ngayon, kapag mahina ang puso mo, hindi ka dapat pumapasok sa larangan na yan. So kung ako sa'yo, mag-resign ka na, umalis ka na dyan sa posisyon mo, kung hindi mo kaya yung pressure, sabi nga nila, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Ang hilig-hilig mong banatan ng banatan yung mga Duterte, pag ikaw yung binabanatan, feeling mo, victim ka. Putang ina pa, main character ka, hindi ka naman kasama doon sa sa unang mga pangalan ng mga cast ng pelikula na yan. Prior to this post, meron po bang may previews na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Okay, maraming salamat po. Tang ina, walang kakwenta-kwenta, Claire. Ginawa mo lang lalong tanga yung sarili mo. Diyos ko naman, hay nako talaga naman itong mga natin na ito, itong mga taga-gobyerno. Ito, isa pang katarantaduhang malupit. Remulla Brothers tinanggihan ang 1 bilyong suhol, pagpapatunay na sila ay malinis. Putang ina niyan, malinis kayo? Bakit parang ang dudumi ninyo? Parang hindi naman kayo malinis. Paano naging malinis ito? Ito si Boying Remulla, puro katarantaduhan ang ginawa nito nung siya ay nasa Department of Justice. Hindi na natin iisa-isahin dahil naisa-isa na natin yan noon. Pati yung anak nito, di umano, ay nagkakaso pa nga, na-dismiss nga lang, pero nagkakaso yan na addictus daw yan. Kilalang-kilala daw yan sa Cavite. Yun ang sabi nila. Ito namang si John Vic Remulla, ganun din, naging sangkot din yan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, malinis daw sila. Dalawa kayong taga-gobyerno, DILG at saka Ombudsman. Inoferan kayo ng 1 bilyon. Putang ina, sino nag-offer sa inyo ng 1 bilyon? Sa sobrang epal yung dalawa, imposible na hindi nyo ilalabas yung pangalan ng tao na yan. Pangalawa, bakit hindi nyo arestuhin? Kung they're trying to bribe you na manahimik para mailigtas sila dyan sa flood control mess na yan, di illegal yan. Bribery is illegal. So bribery is illegal, dalawa kayong tarantado, wala kayong ginawa para papanagutin yung nagtatry mag-bribe sa inyo. Malaking katarantaduhan yan. Ito, style lang to, pinalilinis lang nila yung mga pangalan nila dahil itong dalawang ulol na to, alam nila malapit-lapit na rin sila. Ito si John Vic Remulla, alam niya na pag bumalik siya sa Cavite, wala na mangyayari sa political career niya. Kaya nga tatakbo na yan ng presidente. Di umano yung anak daw nito na gobernador, mas magaling pa daw yung vice governor. Pagdating daw sa pagsasalita sa tao, mas gusto pa daw ng tao dyan sa Cavite na yung vice governor niya yung maging governor dahil napakahina daw ng utak ng anak nito ni John Vic ba? O anak ba niya yun, yung pinatakbo niyang gobernador dyan. Ito namang kaya tatakbo na yan ng presidente, baka sakali makakuha na lang siguro yan ng campaign funds, pero alam naman niya na hindi siya mananalo. Ito naman si Boying, nag-ano na lang yan, naglilinis-linisan na lang yan dahil alam niya na after nitong administration na to, ibang administration na, wala na rin kwenta yung posisyon niya. Dahil alam naman niya na wala siyang power over Inday Sara, which is an impeachable official, alam niya na baliwala yung posisyon niya bilang ombudsman. Magiging magiging powerful lang yan sa mga congressman, sa mga senador, at ibang mga hindi impeachable na mga taga-gobyerno. Pero sa presidente at saka sa vice president na impeachable at saka yung iba pang mga impeachable secretaries ng mga commissioners ng gobyerno, wala yan. So, kagagawa nito, dapat, pilitin natin itong magkapatid na to na malaman sino yung nanunuhol sa kanila. Pangalawa, dapat ihabla nila or arestuhin nila yung mga nanunuhol sa kanila dahil against the law ang bribery. So, kung hindi nila kayang gawin yon, itong ginagawa ng dalawang Remulla na to, papogi na naman to, walang kakwenta-kwenta ito, katulad ng administrasyon na to, walang kakwenta-kwenta. Ito naman, si Ping, naku po, dahil nga doon sa sinasabi ni Amy Marcos na tumingin ka sa salamin, tumingin ka sa compact mirror mo. Kasi yung compact mirror, tandaan nyo yung yung makeup yan, ganyan. Kagano mo yan, just may makeup ka. Ang kagad ni Ping Lacson, sinasabihan siya na bakla. Well, sinabi rin ni Miriam Defensor Santiago na bakla siya. Parang marami rin tayong mga naririnig na sinasabing bakla siya. Pero hindi ako naniniwala na bakla siya . Pero ito yung sagot niya doon sa sinabi ni Amy Marcos na yun. Kasi sinabi nga niya kay Amy Marcos na meron siyang for later release. So, kung meron man may pork barrel, si Amy Marcos daw yun. At sinabi naman ni Amy Marcos, tumingin ka sa sarili mo, Ping. Unang-una sa lahat, for later release, tingnan mo yung budget. Kung nareleasean kami, ako, si Bongo at saka si
Bato de la Rosa. Marami kaming for later release na mga proyekto na hindi nirelisan kasi yun nga ang issue namin. Kapag ka kurakot at kaalyado nila, yun lang yung narirelisan. Kapag kakalaban nila, hindi na narirelisan. So, ipinropaganda mo na rin lang yung for later release ni Amy Marcos. Sana sinabi mo na rin, narelisan ba ng budget? So, may pork barrel ba si Amy Marcos base doon sa FLR niya? Wala. Kasi nga, hindi na-release. According to her, yung FLR niya. Kasi kung na-release yan, Ping Lacson, pinakikita mo na yan ngayon. So ngayon, ang sabi nito ni Ping Lacson, ang sagot ni Ping Lacson doon sa sinabi ni Amy Marcos na wala akong for later release. Hindi yan kami na-releasan, 3 kami mga senador, o iba, marami pa kami mga senador, ang hindi na-releasan kasi hindi kami kaalyado. Tumingin ka sa sarili mo sa salamin, sabi niya ni Amy. Ang sinagot ni Ping, hindi yung sinabi ni Amy na FLR. Hindi siya narelisan. Kasi kung ako si Ping, nag-akusan na rin lang ako, anong hindi ka narelisan? Eto, yung mga inirelease sa'yo, di sana may pinakita siyang ganun. Wala. So, ibig sabihin, dun sa diskusyon ng FLR, si Amy Marcos yung natalo si Ping. Kasi ang sinagot lang niya, yung bakla siya. Hindi daw siya bakla, hindi daw piluka yung buhok niya. Idudugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko, hindi postiso ang ngipin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha, lalo na hindi ako bakla. Actually, Ping, hindi naman namin sinasabing bakla ka na na chumuchup-chup ka, napapatira ka sa puwet. Hindi naman ganun. Sinasabi namin na bakla ka kasi wala kang paninindigan. Wala kang bayag. Wala kang paninindigan. Sana nagkapukengkeng ka na lang. Bakit? Dati, critical ka sa mga Marcos. Ngayon, aso ka na ni Marcos. Dati, nilalabanan mo yung korupsyon. Ngayon, party ka na ng korupsyon. Bakit kung sinasabing party ka ng korupsyon? Kasi nga, wala ka naman napapanagot dyan sa Blue Ribbon Committee mo. Yung Blue Ribbon Committee mo, na ang tapang-tapang mo, binabanatan mo yung mga resource person doon, tapos, biglang nawala. Nung nalaman mo lang na iba yung tono, iba yung lyrics na kakantahin ni Zaldico, biglang huminto na yung yung iyong hearing. Biglang wala na. So mayroon kang pinagtatakpan. So ibig sabihin, aso ka ng kung sino man. Pag aso ka ng kung sino man, mas masahol ka pa sa bakla na nagpapatira sa sa puwet. Mas masahol ka sa bakla na chumuchup-chup. Oo, yun yung ibig nating sabihin. Yun yung ibig sabihin dito ni Amy. Ito, sagot ni Amy sa'yo, hindi ko naman sinasabing bakla siya, pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. O kasi kapag hindi ka tunay na lalaki, anong tawag sa'yo? Bakla. At pag sinabing bakla ka, hindi literal na bakla ka, yung nagme-makeup ka and all. Ibig sabihin, pag sinabing hindi ka totoong lalaki, wala kang paninindigan. Ibig sabihin, wala kang bayag. Ibig sabihin, aso ka. Wala namang masama sa pagiging bakla at ganun din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Desisyon ng tao kung gusto niyang magpagawa ng kahit ano sa sarili niya. Desisyon na rin kung gusto niyang sirain ang mukha niya, pangalan at dignidad niya. Pero dalawa lang yan. Parehas yan. Nagtatanong kung magkano. Naku po. So ang sinasabi dito ni Amy Marcos na bakla ka, wala kang paninindigan, for sale yung prinsipyo mo. Dahil yung bakla at saka yung katulad mo na mga walang prinsipyo sa buhay, parehas lang yan na nagtatanong. Yung bakla na literal nagtatanong kung magkano ang tsupa, ikaw naman nagtatanong kung magkano ang presyo nila sa prinsipyo mo. Dati ka namang matuwid na tao, pero kung kailan tumanda ka at magre-retiro ka na, tila mo nagbago ang iyong prinsipyo. Wala ka ng paninindigan. Yun yung sinasabi dito ni Amy Marcos na hindi ka totoong lalaki. Kasi katulad nga ng sinasabi ko, noong 2016 election, tumakbo ang presidente. Was it 2016? Yes. Hindi. 2022. Tumakbo kang presidente. Ikaw at saka si Manny Pacquiao, pares kayong bakla. Dalawa kayo noon na nagpalutang na nung sinabi ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte pala na merong tayong presidentiable na addict, you capitalized on it, ikaw at saka si Pacquiao. Sinabi mo na kailangan lahat ng presidentiable magpa-drug test. O ikaw ang nagsabi noon. Sinugundahan niya ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, sinabi rin niya na hahabulin niya, pag nanalo siyang presidente, hahabulin niya lahat ng mga ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. Eto na, natalo kayo. Nanalo si Bongbong Marcos. Nung nanalo si Bongbong Marcos, ano nangyari? Naging tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos. Ikaw yung nagsasabi nun na magnanakaw ang mga Marcos, tagapagtanggol ka ni Marcos. Si Manny Pacquiao ganun din. Naging kaibigan siya ng Marcos. Bakit? Samantalang noon, sinasabi niya na hahabulin niya lahat ng mga ninakaw ng Marcos. Sinabi ni Pacquiao noon na magnanakaw ang mga Marcos. Ngayon, sinasabi niya na walang ninakaw ang mga Marcos at hindi nagnakaw ang mga Marcos. Tingnan ninyo. Yan yung sinasabi natin bakla. Hindi kayo bakla na chumutsupa. Kayo ay bakla dahil wala kayong mga prinsipyo, wala kayong mga isang salita, at wala kayong mga kwentang tao.
O yan, kaya kayo mga kababayan ko, tandaan ninyo itong mga pangalan na ito. Kapag nakita nyo pa yan sa mga susunod na eleksyon, tablahin nyo na yan. Mga walang kwentang tao yan. Maraming salamat mga banateros. Magbabalik tayo sa ating usual na programa. Pagbalik natin ng Maynila, kita-kits mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong